Ang sabi ng Diyos kay Samuel na magbubuhos ng langis sa kanya, yung pagbubuhos ng langis, yung ginagamit sa pagbubuhos ng langis na yon, hindi ordinaryong langis. Sa mga kapanahon ng ngayon, yung blessed oil ho ito, ang tawag ay chrism, na kinokonsagra ho ng obispo sa araw ng Huwebes Santo. Wala hong misa sa maga ng Huwebes Santo. Amen? Maliban lang yung isa. Yung isang misa ng obispo, kasama yung kanyang kaparian at yung mga Kristiyano, usually ginagawa po yun sa Manila Cathedral. Tapos doon ko konsagrahin yung langis na ginagamit sa pagpapahid ng langis sa binyag, sa kumpil, at sa pagpapari. Ang tawag doon, Chrisma, Holy Chrism. Yung Chrisma ho, ay galing sa salitang Griego siya, Chrism sa English, kaya inalis lang yung A, Chrisma yun Anong ibig sabihin ng pinanggalingan salita noon? Pahiran ng langis. Yun ang ibig sabihin ng Krian, Kristo. Yung unang syllable noon, Chris, galing yun sa isang pandiwang to anoint. To anoint, ibig sabihin pahiran ng langis. Okay? Yung pinampapahid doon, ang tinatawag na Chrisma. Ganon yun At tayong lahat nung tayo binyagan, siguro hindi nyo narinig yun, siguro nung binyagan kayo, mga babies kayo, sino dito ang binyagan bilang adults? Meron? Wala. Nakapagbinyag ako dito, nung parish priest ako dito, nang meron gulang na, pero parang wala akong nagtataas ng kamay Sino ang binanyagan sa inyo bilang sanggol? Siguro mas marami. You know? Brothers and sisters, thank you. Brothers and sisters, ang sinasabi ng pare, pagka binibinyagan yung bata, sa banal na krismang ito, through this holy chrism, pinapahiran ka ng Diyos Ama upang maging Kristiyano ka. Krisma, Kristiyano. At matulad ka kay Kristo, Krisma, Kristiyano, Kristo. Tulad ni Kristong pari, propeta at hari. Pari, propeta at hari. Pakiulit nga ho. Pari, propeta at hari. Brothers and sisters, yun ho ang nangyari sa atin nung tayo binyagan. Please remember that. Father, hindi naman ako pari. Babae ko Wala naman paring Kristiyan at Katoliko, no? Sisters, hindi yun ang ibig sabihin nun. Tingnan nyo, nagmimisa tayo dito. Dito sa pagmimisa nito, pinapanood nyo lang si Father. Amen? Amen? Ano pinapanood din nyo? Sumasagot nga kayo sa akin You know? Mamaya ho, pag-aaling natin yung tinapay at alak, sasabihin ng pare pagkatapos noon, mga kapatid, manalangin kayo upang ang aking sakripisyo at ang inyo. Ganun so that my sacrifice and yours. Sama-sama ho tayo dito. Hindi kayo nanonood lamang. In fact, dapat sumasagot kayo ng malakas, tapos umaawit tayo sabay-sabay. Amen? Bago kayo kagad sasagot ng amen pagka hindi nyo lang intindihan yung tanong, ha? Anyway, Father, kasi nanluloko kayo Hindi, tinitignan ko lang kung nakikinig kayo talaga. Nanonood lang kayo ng misa. Amen? Ano sagot doon? Hindi. Natural, hindi. Kasabayan tayo sa pagmimisa. Bakit? May pagkapari tayo, brothers and sisters. Nakikipag-alay tayo sa misang ito na pinangungunahan ni Father. Bakit doon? Bakit ganon? Kasi hindi lang siya binyagan, ang pari hindi lang binyagan, kundi pinahiran siya ng lagis para maging kabilang siya doon sa mga orden, yung inordinan, yung mga tatlong orders yung tatlong mga orders ng deacon, ng priest, ng bishop.
Kayo hindi kayo na-ordinan doon, pero kinusundan kayo ng chrism, pinahiran din kayo ng chrisma, sa chrism, naging Kristiyano kayo. Kaya may pagkapari kayo. Kaya nag-aalay kayo ng inyong papuri sa Diyos. Amen? Hindi lang yung pari, kayo ho. Magagawa nyo yun sa inyong tahanan, sa inyong pamilya. Makakapag-aalay kayo, for example, ng inyong mga sakripisyo, mga dalahin nyo sa buhay, mga pagsubok na ganyan na medyo mabigat. Sakripisyo ho yung inaalay sa Panginoon. Amen? Ano ibig sabihin ng sakripisyo? Father, pahirap. Hindi, hoy. Ang dami kong sakripisyo para sa pamilya ko, pero binabaliwala ako. Teka muna, hindi sakripisyo yun. Tingnan mo, galit na galit ka, inis na inis ka. You know, ang nangyayari sa iyo, hindi yung ibig sabihin ng sakripisyo. Sisters, brothers, ibig sabihin ng sakripisyo, sacrum, yung sakri, ibig sabihin sagrado, holy. Tapos fisyo, something that makes you holy. Yung sakripisyo, ginagawa kang banal. Pero kung yung sakripisyo mo, ginagawa kang inis na inis ka lang, bugnod na bugnod ka, ang pangit mo na talaga, you know? I mean, kesa nakangiti kang ganyan, Allah, hindi yung sakripisyo on. Amen? Hindi ko narinig. Dapat yung ginagawa tayong banal nung tinatawag natin sakripisyo. I hope you understand that, brothers and sisters. Hindi yung, ewan ko, ang laki ng sakripisyo para sa kumpanyang ito, para sa simbang ito, tapos sa binabaliwala. Teka muna, kanino mo ginagawa yung sakripisyo yun? Kanino nga ba? Para mapansin. O mga sakripisyong inaalay mo dahil gusto mo nga parangalan ng Diyos. Kaya nagsisikap kang gumawa ng mga bagay-bagay na yung iba hindi ginagawa siguro, pero kaya yung ginagawa mo, nagkikisa ka doon kunyari pag, ewan ko, may tatayo tayo din bagay na ganyan. Ewan ko, tumutulong tayo sa abot ng ating makakaya. Ayun ho, nagiging banal tayo doon sa ganung paraan. Importante ho yun. Brothers and sisters, tapos naging propeta tayo. Propeta, ibig sabihin, tagapagsalita. Hindi lang ho yung pare o yung propeta nung una. Hindi ho, tayong lahat. I hope you understand that, brothers and sisters. Tagapagsalita tayo. Lalo na yung mga magulang dito. Importante, nagsasalita tayo. Pinapaalalahan na natin ang mga anak, you know? Hindi laging paghalit. Hindi ganoon. Paalalahanan natin siya. Yun ang turong ni Don Bosco. Turo niya ho yun. Sa tahanan, hindi lang sa eskwelahan namin, kundi sa simbahan din, sa tatahanan natin and whatnot. Yung preventive system, importante ho yun. Inimbento ho ni Don Bosco yun. Nung dating panahon kasi, repressive system ang kanilang pag-edukasyon. Yung bang palo dito, palo doon. Pagalit dito, pagalit doon. Hindi ho ganun na in-introduce ni Don Bosco at napakagandang bagay yun. Sabi niya dapat meron diyang reason. Sige nga, number 2, ano yun? Reason, tapos religion, tapos loving kindness. Ibig sabihin, no, gamitin natin yung ating huwisyo, yung ating pag-intindi ng tama o mali, you know? Tapos talagang gamitin natin yung ating relihiyon, yung ating kaugnayan sa Diyos. May kaugnayan tayo sa Diyos. Ang Espiritu Santo'y tumatahan sa atin at tayo ang templo ng Diyos. Tapos yung kagandahang loob na loving kindness. Pakita mo na talagang ang gusto mo sa mga anak mo ay yung kabutihan nila. Na maging maligaya sila, malusog sila, meron silang kinabukasan. Amen? Hindi yung, kung sigawan yung bata, kung hiyain yung bata, parang, gusto mo magawin yun sa iyo, sa harap ng mga tao. Kung papagalitan mo yung bata, pagalitan mo sa sekreto, sa inyong bahay, o something like that. Hindi sisigawan mo, tapos lahat nakakaintindi. You know? Para bang yung tatay, tinanong yung bata, ano pangalan ng tatay mo? Demonyo ho, you know? Ano? You know? Bakit demonyo? Yun ang tawag ng nanay ko sa kanya eh. You know? Ano yun? Grabe. Demonyo. Gusto mo ba tawagin kang demonyo? May golden rule ho. Matthew chapter 7 verse 12, gawin mo sa iba ang gusto mong gawin nila sa iyo. Amen. Ang lahat ng batas at mga propeta ay nauuwi dito, itong buod.
ng Biblia. Gawin mo sa iba ang gusto mong gawin nila sa iyo. Pakiulit nga ho. Right. Tingnan nyo, importante ho yung tinuro sa atin ng boss kong yun. Gamitin natin yung ating rason, yung ating mabuting paghuhusga. Hindi palo ka agad, mag-usap kayo ng mga anak ninyo. Kasi pagka marahas yung trato mo doon sa bata, alam nyo kung anong mangyayari. Tinitrain nyo sila maging mga diktador. Grabe. Yung kung gusto nyo may diktador dito. Laos na ho yun. Importante ho na nagkakasunduan tayo, nagkakaunawaan tayo. Yun yung pag-unawang yun. Tapos yung relihiyon natin, gamitin natin. Pagka meron kang sasabihan, pagagalitan o something like that, lalo na kung malaki-laki na siya, magdasal ka muna. Ang ibig kong sabihin, pagdasal mo doon sa Espiritu Santo, nando sa anak mo na yung pupunahin, na talagang tulungan kang maunawaan ng anak mo, yung sasabihin mo sa kanya, at masabi mo yun na malumanay at magandang, sa pangandang paraan. Amen. Yun ang relihiyon. Tapos talagang pakita mo yung kagandahang loob mo. Mapagpasensya ka talaga. Pagka ganun, hindi mapuput ang sino mang pupunahin mo. Kasi kitang-kita nila, bunsod ng iyong pagmamahal dun sa pinupuna mo, sinasabihan mo, pinagsasabihan mo, yun ang dahilan. Mahal mo siya. Gusto mo siya maging mabuting tao, talagang lumaking merong mabuting asal at maganda yung kinabukasan niya. Brothers and sisters,